Hello guys, magandang gabi. Actually, umaga na pala. Eto, hindi ako makatulog. Dahil hindi ako makatulog, nagkape ko. Kaya lalong hindi ako makakatulog. Eto guys, mag-share ako ng ilang tips about sa mga bagay na hindi mo dapat sabihin sa job interview sa 7-Eleven. Ito, makakatulong to guys sa pag-apply nyo kapag umabot na kayo sa puntong or interview na kayo. Siyempre, nakapagpasa kayo ng resume online or sa personal, sa store. So, ito na, dumating na yung schedule nyo for interview. Ito guys, bibigay ako ng tips. So, anyway guys, narito ang mga ilang bagay na hindi mo dapat sabihin sa isang job interview sa 7-Eleven. So, una guys, yung mga negatibong bagay tungkol sa iyong dating trabaho o yung sa iyong mga dating amo. Iwasan mo yung pagbulong ng sama ng loob or pagrereklamo tungkol sa iyong nakaraang karanasan sa trabaho. Mag-focus sa positibo at kung mayroon kang negatibong karanasan, banggitin ito ng profesional at matututunan mula rito. So, yun guys yung aking tip number 1. Tip number 2 guys. So, yung mga personal na problema. Huwag mong pag-usapan yung mga personal na problema tulad ng mga problema sa pera, sa pamilya, o sa kalusugan. Ang interview ay para sa trabaho, kaya't panatilihing profesional yung usapan. Punta na tayo sa aking tip number 3 guys. So yung mga bagay na hindi nauugnay sa trabaho. Iwasan mo yung mga paksa na hindi nauugnay sa trabaho tulad ng iyong mga libangan o personal na interes. Mag-focus ka sa iyong mga kasanayan at karanasan na may kaugnayan sa posisyon. Tip number 4 ko guys, mga kasinungalingan. Huwag kang magsisinungaling sa interview mo. Maging tapat at totoo sa iyong mga sagot. Ang pagsisinungaling ay maaaring umantong sa pagkatanggal mo sa trabaho. Tip number 5 guys, yung mga kahinaan na hindi mo kayang ayusin. So ito, maaaring tanungin ka nila tungkol sa iyong mga kahinaan. Pumili ng isang kahinaan na nagpapakita ng pagsisikap mong mapabuti ang sarili at magbigay ng konkretong halimbawa kung paano mo ito maayos. Huwag kang pumili ng isang kahinaan na direktang nakakaapekto sa trabaho sa 7-Eleven. Ito, for example, ayoko nang makipag-usap sa mga tao. Ito guys, yung pang-anim, maging makatotohanan sa iyong inaasahang sahod. Alamin ang average na sahod para sa mga katulad na posisyon sa iyong lugar bago yung interview. Yung panghuli kong maibibigay guys, ano man yung mangyari, huwag magpakita ng kawalan ng interes o pagiging pasensya. Ipakita yung iyong sigasig at pagnanais na makapagtrabaho sa 7-Eleven. Guys, sa halip pag-focus sa pagpapakita ng iyong mga positibong katangian katulad ng pagiging maaasahan, pagiging masipag, pagiging mabuting pakikisama, kasanayan sa paghawak ng pera, at kasanayan sa customer service. Sigurado naman ako na kapag na-adapt mo tong mga tips na to, hindi ka nababagsak at sigurado makakapasa ka sa job interview sa 7-Eleven. Yun lang guys. So tara, kape tayo. Wow! Gusto ko na matulog pero hindi ako makatulog Kaya eto, nagkape pa ako. So hanggang dito na lang guys. Take care everyone and God bless.